Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Papa, nakita ko meron kasama si Lolo. Galit na galit sa akin ang pamilya nila nang malaman nilang isa akong albularyo. Sino ho si Mang Lucas? Huwag mong banggitin ang pangalan yan. Aswang yan. Pakunwa-kunwaring albularyo. Kung minsan, ang taong ating hinuhusgahan dahil lamang sa tsismis ay siya pala ang magliligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan tulad ng nangyari sa aking tiyahin at tiyuhin na itago na lang natin sa mga pangalang Marilu at Ramon. Magandang araw o gabi sa inyo. Ako si Leopoldo at may ibabahagi akong nakakatakot na kwento. Siya nga pala, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta. Si Tia Marilu ay may isang babaeng anak nang mangyari ang karanasan nilang ito. Maliit pa ang bata, nasa 3 taong gulang pa lamang ng mga panahon na yon. Lumipat sila sa isang lugar dito sa Davao. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda. Nakabili ang kanyang asawa ng lupa at agad nila itong tinayuan ng maliit na bahay. Hindi alam ng mag-asawa na buntis na pala si Tia Marilu noon. Dati ay nakitira lamang sila sa mga magulang ni Tia at nang makaipon ay nagsarili na ang mag-asawa. I-describe ko lang, yung lugar ay paanan po ng bundok. Bagaman medyo malapit sa kalsada, may kalayuan po ang agwat ng mga kapitbahay. Hindi tulad ngayon dahil ayon kay Tia, noong mga panahon maingay lang sa araw dahil may mga dumadaang sasakyan. Pero kapag kumagat na ang dilim at lumalim ang gabi, tahimik na sapagkat madalang na lamang ang dumadaan doon. Madilim din kasi ang kalsada. Sa paglipat nila sa lugar, meron silang isang kapitbahay na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Lucas. Mabait sa kanila, yun bang parang kamag-anak lang din buhat ng tumutulong ito sa paglilinis ng kanilang bakuran. Ang sabi nito, nasisiyahan lang daw siya kina Tia kasi kahit papaano ay may kapitbahay na. Nag-iisa lang kasi siya sa kanyang tahanan sapagkat ang mga anak niya ay may mga asawa na. Bukod doon, may kalayuan ang distansya ng ibang bahay sa lugar. Kahit nga yung tindahan, ilang minuto pa lalakarin. Subalit ang anak nila tita na maliit ay para bang natatakot kay Mang Lucas. Dahil isang beses noon napansin nilang parang may nakikita itong kung anong ikinatatakot niya. Nang dahil doon makalipas ang ilang araw, tinanong nila ang bata kung bakit parang natakot sa kapitbahay nila. Kasi mama, papa, nakita ko meron kasama si Lolo. Anong kasama niya? Maitim po, malaki ang mata. Tapos yung isa, maliit. Pangit po ang hitsura. Tapos biglang naglaho noong tinitigan ko. Nakakatakot po, papa. Natakot at nag-alala ang mag-asawa nang marinig nila ang sinabi ng anak pero hindi pa nila noon iniwasan ang matandang kapitbahay sa kadahilanan na nagpapakita ito ng kabutihan. Ayon sa bata, isang beses lang naman daw nangyari iyon na makakita siya na may kasama si Mang Lucas na itim na parang kasama umano nito. Dala ng pagtataka, nagtanong-tanong ngayon ang asawa ni Tia Marilu na si Tio Ramon sa kapitbahay. Isa sa napagtanungan niya ay ang kapitbahay nilang matanda na si Hinares na nasa bandang unahan ang bahay nagbebenta ng tuba. Ayon dito, iwasan daw nila ang kapitbahay. Sino ho si Mang Lucas? Huwag mong banggitin ang pangalan yan. Bakit naman po? Aswang yan. Pakunwa-kunwaring albularyo. Nagulat si Tia sa sinabi ng matanda kasi galit din ito ng magwika. Nasabi na lamang niya, kaya pala may nakitang itim na nilalang ang anak nila. Sa kanyang nalaman mula sa bibig ni Mang Hinares ay dahan-dahan na umiwas si Tia kay Mang Lucas. Lagi nagsasara ng bahay tuwing nasa trabaho ang kanyang asawa para kahit papaano. Sa ganoong paraan
ay makakaiwas sila ng anak niya sa albularyo. Pero napansin na ng matanda ang pag-iwas ni tiya na yon, kung kaya minsan nagtanong ito sa kanya kung ano ang sinabi ng kapitbahay nilang si Henares. Ang sagot lang ni tiya ay wala at aniya nagkukwento lang para hindi na magkagulo. Baka raw kasi mag-away ang dalawa dahil sa kanya. Ang hindi alam ni tiya noon, meron na palang nangyari noon sa pagitan ng dalawa. Simula nung lumipat sila sa lugar, napapansin ng mag-asawa na may umaaligid na kung anong nilalang sa labas ng bahay nila tuwing gabi. Kung minsan may boses silang naririnig, sobrang hina na tipong pinipigil talaga ang bawat paghinga. Isang pagkakataon, parang may pumihit daw sa hawakan ng kanilang pintuan sa sala kaya sinilip ito ni tiya sa may siwang ng bintana. Nagulat siya, Sir Alex, dahil may asong itim na nakatayo di kalayuan nakaharap sa kanilang pintuan. Nang dahil doon sa isip-isip nila, totoo yung sinabi ng matandang nagbebenta ng tuba sa unahan na aswang itong kapitbahay nilang si Mang Lucas. Hanggang isang beses noon, merong kumakalusko sa dingding nila sa labas kahit na sementado naman ito. Nakiramdam lang ang mag-asawa noon. Hindi nagtagal ay nakarinig naman sila ng humihingal na ayon sa aking tiyahin, sobrang nakakakilabot. Sabi ni tiya kay tiyo, yan na siguro ang sinasabi ng kapitbahay nating si Henares, si Mang Lucas na aswang. Maya-maya pa ay nagsalita si Tiyo Ramon noon at pinaalis niya ang kung anong nilalang sa labas na isang aswang. Huwag mo naman kaming takutin. Magkapitbahay lang naman tayo eh. Baguhan pa nga lang kami rito eh, tinatakot nyo na kami. Pagkasabi niya ng ganun, Sir Alex, bigla na lang may bumagsak sa kanilang bubungan na yero. Kaya pati anak nilang maliit na mahimbing nang natutulog ng mga oras na yon, nagising tuloy ito sa ingay. Nagalit si tiya kaya kaniya itong minura ng minura. Pagkatapos, binanggit niya ang pangalan ng kapitbahay nilang si Mang Lucas. Umalis ka nga rito, matandang Lucas. Nagpapanggap ka lang na mabait sa amin eh, aswang ka naman pala. Wala naman kaming kasalanan sa'yo, bakit nyo kami ginagambala? Kaya pala takot ang anak ko sa'yo. Sa sinabi niya ay mas lalong nagalit ang aswang sa labas dahil dinig nila ang pagkalmot nito sa yero at pag-apak ng malakas. Walang magawa ang mag-asawa ng mga oras na yun kundi makiramdam na lamang. Natakot din kasi ang mag-asawa dahil unang beses nilang makaranas sa tanang buhay nila na ginambala at tinakot ng aswang. Kaya niyakap na lamang ng mag-asawa ang anak at tinakpan ang tenga nito para makatulog. Kinabukasan nun, pinuntahan ni Tiyo ang kapitbahay na si Mang Lucas para kumprontahin. Ang nasa isip niya, hindi siya masasaktan nito dahil may mga tao at may araw pa. Ngunit pagdating sa bahay nito, may nagpapagamot at may isang pasyente na sanggol pa lamang na parang nasa days old pa lang ang edad. Sa puntong yon, napaisip si Tiyo. Sabi niya, kung aswang ito bakit nagsa-sign of the cross at nagdasal pa? Parang alam daw ni Mang Lucas, sir, ang nasa utak ni Tiyo noon dahil nung dumating siya sumenyas daw sa kanya na maghintay lamang sandali sa pamamagitan ng pagkampay ng palad. Ilang sandali ay sinalubong siya nito at kinausap. Sandali lang muna, Ramon. Tatapusin ko lang itong isang pasyente ko. Sige po, Mang Lucas. At nang makaalis na nga, nag-usap sila sa may bungad ng pintuan. Napansin ni Tiyo, Sir Alex, na may mga ribulto ni Mama Mary at Jesus Christ sa loob ng bahay nito. May malaking cross at may mga libro rin sa altar na ang isa rito ay ang Biblia na malaki. Nang dahil doon, nagbago ang isip ni Tiyo Ramon. Aniya, kung aswang itong albularyo, bakit merong mga ganoong ribulto at may mga gamit pa sa simbahan? Ngunit ang bumabagabag sa kanyang isipan, bakit may nakitang mga itim na elemento ang anak niya na kasama umano ni Mang Lucas? Subalit, huminahon si Tiyo Ramon noon. Nawala ang kanyang galit
At bago pa man bumuka ang kanyang bibig upang magtanong, ay inunahan na siya ng albularyo. Alam ko ang pakay mo rito, Ramon. Galit ka sa akin dahil aswang ako, tama? Hindi naman po sa ganun, Manong, pero sinabi sa asawa mo ng matandang si Hinaris na aswang ako, di ba? Nagulat at hindi nakapagsalita si Tio Ramon sa mga binitawang salita ng albularyo. Alam mo, Ramon, huwag kayong basta-basta maniwala sa mga chismis lamang. May mga nilalang dyan, sila ang tunay na mapanlinlang. Magtanong kayo sa iba pang kapitbahay natin dito tungkol sa aking pagkatao at tungkol sa pagkatao niyan. Sino po yung aswang na laging gumagambala sa amin? Mabigat ang paratang na yan, subalit naiintindihan kita, Ramon. Masaya akong naging kapitbahay ko kayo kaya nagpapakita ako sa inyo ng kabutihan. Nakikita ko kasi sa inyo ang mga anak ko. Ngayon, total, siniraan ako ni Hinaris. Ilalahad ko sa inyo kung ano ang nakaraan naming dalawa. Bakit ganyan na lang ang galit niya sa akin? Alam mo bang mga pamilyang aswang ang mga tao na yan? Sila ang kinatatakutan sa lugar na ito noon. Mga bantog sila. Pero simula nang dumating ako rito, kami ng pamilya ko, galit na galit sa akin ang pamilya nila nang malaman nilang isa akong albularyo. Inakala kasi nilang ako'y huwad. Nagkaengkwentro kami dati. Inatake ako ng asawa ni Hinaris na aswang. Siya, initak niya ako. Sa ulo, kamay at sa dibdib, pero tignan mo. Walang nangyari sa akin dahil protektado ako ng aking mga gabay at ng kapangyarihan mula sa ating Panginoon na may likha. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako tinablan kaya kahit galos, Ramon, ay wala. Ganun po bang nangyari sa inyo? Oo. Alam ko hindi mo maiintindihan yun, Ramon. Pero may mga bagay sa mundo na bagaman mahirap ipaliwanag at imposibleng mangyari, nangyayari talaga. Alam ko, nakita ng anak mo ang aking mga gabay, Ramon, dahil sinabi nila sa akin. At alam kong nakakakita ang anak mo nang hindi nakikita ng iba. Pero sinasabi ko sa iyo, huwag kayong matakot. Hindi ibig sabihin dahil itim sila at pangit ang wangis, masama na. Ang mga gabay kong engkanto, mga sakop sila ng liwanag. Sakop ng Diyos na may likha na ating sinasamba upang ituwid ang kanilang naging kamalian. Sa mga salaysay ng albularyo ay hindi nakapagsalita si Tio Ramon. Bagaman hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin, namangha siya sa mga kwentong ibinahagi nito tungkol sa mga engkanto, aswang at yung hindi tinatablan ng matutulis na bagay. At dagdag pa ng albularyo, yang Hinaris na yan, Ramon, hanggang chismis na lang yan dahil ang asawa niyang isang mangtas na aswang at kinatatakutan sa lugar na ito noon. Pinatay ko na. Ginamitan daw ng albularyo ng kapangyarihan ng aswang na yun upang matapos na ang kasamaan nito. Alam ko siya ang tumanggap ng pagkaaswang ng kanyang asawa bago binawian ng buhay. Hindi ko lang yan natsyetsyempohan. Nagkabaranggayan na kami niyan dati. Matindi ang paratang niyan sa akin at paninira pero hindi siya pinaniwalaan. Ganun po ba, Manong? Pasensya ka na ha. Naniwala agad ako sa salita eh. Naiintindihan ko kayo, Ramon. Ito lang maipangako ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon babantayan ko kayo. Alam ko may dumadalaw dyan sa inyo. Ginagambala kayo ng aswang. Alam kong si Hinaris yan ha. Pagkatapos ako ang kanyang ituturo. Sa mga nalaman ni Tio Ramon, pareho niyang iniwasan na lamang ang dalawang kapitbahay upang wala ng gulo. Ang inaalala niya lang noon ay ang aswang na laging bumibisita sa kanila. At para hindi mapahamak, sinisigurado na lamang nilang nakasarado ang mga pintuan at bintana ng kanilang bahay sa gabi. Naglalagay din sila ng mga pangontra sa bintana tulad ng asin, bawang at kung ano-ano pa
tapos nagpapausok ng insenso tuwing hapon. Ngunit nariyan pa rin ang aswang paikot-ikot sa kanilang bahay. Lagi silang pinipirwisyo kaya tuwing mararamdaman nila ang presensya nito, hindi sila nakakatulog ng maayos. Isang pagkakataon, sa di inaasahan ay nakausap ni Ramon itong si Hinaris dahil nagkasalubong sila sa daan. Nangumusta sa kanya at yun nagkausap na sila. Unang napuna niya sa matanda, malikot ang kamay habang nagsasalita. Kung ano-ano ang dinadampot sa lupa para hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Parang matindi umano ang galit nito kasi sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang nitong siningit ang tungkol sa kapitbahay na albularyo. Maging si Tio, sinabihan niya na iwasan daw yung kapitbahay na yon na nagpapanggap na albularyo. Papatayin daw niya sa oras na mahuli ang aswang na yon. Ano nyo naman po nasabi na aswang siya, Mang Hinares? Basta, aswang yan. Kaya iwasan nyo, lalo na buntis ang asawa mo. Sa sinabi nito, napatango na lamang si Tio Ramonon at nagpaalam na aalis na siya. Ayon sa kanya, Sir Alex, mukhang totoo ngang aswang itong si Hinaris na ito kasi una, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo at namumula raw ang mata. Tumitingin naman pero saglit lang at agad na nagbabaling ng tingin sa ibang direksyon. Pangalawa, paano nito nalaman na buntis si Tia Marilo? Hindi pa halata ang tiyan nito at hindi rin naman nila alam na buntis siya. Sila mismong mag-asawa, hindi nila alam yon. At nang makumpirma ngang buntis sa pamamagitan ng pregnancy test, doon na mas lalong nagduda ang mag-asawa. Kanila, kaya pala laging may bumibisitang aswang tuwing gabi ay hindi dahil sa may maliit silang anak kundi buntis din pala talaga si Tia ng time na yon. Nang dahil sa mga nangyayari ay muntik pang umuwi ang tiyahin ko sa kanila. Pero nung magkausap naman sila ng albularyo, sinabihan silang wag mag-alala dahil nandyan siya handang tumulong sa kanila. Huwag kayong magpadala sa takot, huwag kayong umalis. Tutulungan ko kayo, Ramon, Marilo. Yan kung may tiwala kayo sa akin. Sabi ng albularyo, babantayan daw sila gabi-gabi. Sa kabila nun, mas gusto talaga ni Tia na umuwi na lamang muna sa kanila hanggang makapanganak, kaya ang desisyon niya ay umuwi na lang talaga. Ngunit kinagabihan nun, nagising ang mag-asawa dahil nakaramdam naman sila ng presensya ng aswang sa paligid. Naglalakad ito ng dahan-dahan at naririnig nila ang hingal nito na parang may inaamoy-amoy daw sa dingding. Maya-maya ay bigla na lang nagkagulo sa labas. May kumalabog sa lupa at parang may nag-aaway na mga nilalang. Agad na sumilip ang mag-asawa sa bintana. Nagulat ang dalawa, Sir Alex, dahil ang kanilang nasilay ay ang albularyo na nakadamit ng kulay itim. May tinuturo sa lupa na isang nilalang na namimilipit sa sakit. Sa unang tingin, akala nila asong itim lang na hindi makagalaw yung nasa lupa. Ilang sandali pa, pinaghahampas ito ng buntot pagi ng albularyo kaya nagpagulong-gulong sa lupa parang nangisay. Hanggang sa nakatakbo ito palayo. Ang nakakagulat pa, yung asong itim ay bigla na lang naging parang figurang tao nung tumayo. Matapos nun, tumingin ang albularyo sa bintanang bahagyang nakabukas kung saan sumisilip ang mag-asawa bago ito umalis. Kinabukasan nun, maaga pa itong nagtungo sa kanila. Mang Lucas, magandang umaga po. Pupunta sana kami sa inyo ngayon, pero nandito ka na eh. Alam ko nakita ninyo ang pangyayari kagabi. Gaya ng sabi ko sa inyo, Ramon, Marilo, ipagtatanggol ko kayo sa mga sakop ng dilim. Hindi nyo na kailangang umalis dahil po protektahan ko kayo. Ano po yung pinaghahampas nyo kagabi? Aswang na nasa bintana ninyo. Katabi nyo lang. Kung walang pader, katabi nyo lang talaga. Pero hindi na uulit ang aswang na yon. Malalaman ninyo kung sino siya.
Maraming salamat talaga sa ginawa mo, Mang Lucas. Matagal na kaming ginagambala ng aswang na yun. Walang anuman sa inyo. Basta lagi kayong mag-iingat sa mga taong hindi masyadong kilala. Ang sabi ng albularyo, mamamatay daw ang aswang na yun na naninilip sa bintana ng bahay nila tuwing gabi. Sa tulong ng kanyang mga gabay at karunungang lihim, pinabagsak nila ang aswang na yun. Pinakawalan din pero hindi na talaga raw yun mauulit. Makalipas nga lang ang ilang araw simula noon, nagtaka ang mga tao kung bakit hindi na nagtitinda si Hinaris ng tuba. Nalaman na lamang nila ayon mismo sa mga kaanak nito, namatay daw si Hinaris dahil sa sakit. Ikinagulat ng iba ang biglaang pangyayari dahil malakas pa naman daw yung matanda na yon. Sa huli ay may nakapagsabi sa kanila na puno umano ng latay, pasa at sugat ang katawan ni Hinaris. Hindi nga nagkamali ang albularyo, si Hinaris nga talaga ang aswang na yon na pinaglalamayan na ng mga kapitbahay. Nang dahil sa pangyayari na yon ay pansamantala na lamang umalis ang mag-asawa at umuwi muna sa bahay nila tiya upang makaiwas na rin sa lugar. Doon muna sila hanggang sa makapanganak siya. At yun na po ang kwento ng aking tiyahin at tiyuhin, Sir Alex. Maraming salamat sa pagbibigay oras at pagsasabuhay ng aming mga kwento. Hanggang sa muli. Leopoldo ng Davao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Sir Leopoldo. Nakakatakot, no? Nakita talaga nila yung inkwentro laban sa albularyo at isang aswang na puro kapitbahay lang nila. Kumbaga parang ano sila, no? Nadamay, no? Sa hidwaan ng dalawang pamilya na yon kasi yun nga may nakaraan na pala, no? May away na pala ang dalawa. Kaso itong si Hinaris ay masama ang balak tapos parang ginamit dito sina tiya. Mabuti na lang talaga, no, nabunyag ang katotohanan na hindi pala talaga yung albularyo ang aswang kundi siya pala talaga na si Hinaris na nagpapakalat ng maling impormasyon, no, para masira itong albularyo. Pero dahil masama siya, so humantong patuloy sa kanyang kamatayan. At ngayon ay babatiin natin ang mga members ng ating channel, no. Unang-una kay LC Diacosta, 43 months member na. Jeffrey Bunyad, 21 months member. Story Hikes of Totski, 32 months. Kay Al Fernando na 2 months member na. Rose Kim na 13 months. Kay Rancid Horror Stories na 3 months member na. Mike na 29 months member na. Kay Susana Dor na 3 months member na rin, no. Kay Samantha Cruz, 3 months. Kay Rosary Jayarante na 5 months member na. Esmeralda Jucares na 10 months. Kay Johnny Zel Alviola, 23 months member na. Jim C. Milia na 27 months. Last but not the least kay Madam Christine Olzo na 47 months member na, no. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.